Guys, pakilang folder na ba? Hindi ko pa rin makita. Pangalin ba? Si Pumba. Si Pumba? Oo, hindi kasi ako sigurado eh. Kung sa enclosure 2 na ba siya? Closure 3? Yung baka nasa missing files na. JV, records lang pala hinahanap mo, hindi yung animal mismo. Ah, so at least hindi ako naghahabol ng lead. Pero guys, malaking problema to. Ang dami na nating animals sa enclosure pero mano-mano pa rin tayo naghahanap ng information. Tama, kapag may nagtanong ko ilang reptiles natin, saan siya naka-place, or kung anong details niya, kailangan ba natin maghanap isa-isa? Okay, no? Abang naghahanap kayo ng record sa sobrang daming papel, kailangan natin ng solution. Solusyon? Isang system kung mag-store, mag-organize at maghanap ng animal information na mas mabilis. So instead na tayo maghahanap ng records. Ang system lang ang hanap pa sa atin. Exactly! So for our project, we developed a zoo inventory management system using Java. Our system allows zookeepers to add animals, view all registered animals, search specific animals, and count species, and also check the current animals assigned to different enclosures. It also keeps information organized, making an animal management faster and more efficient. So instead of driving in papers, the zookeepers can focus more on taking care of the animal. Now, let's take a look at how our system works. Once again, dangang greetings everyone! So, before po tayo mag-proceed sa mismong video, I would like to introduce my members with a quick flash of a screen right here. And then, ito po yung table of contents natin throughout the program. So, bago po tayo pumunta sa iba't ibang methods ng ating program, ipapaliwanag ko muna yung unang bahagi ng code dahil ito yung foundation ng zoo inventory system natin. Unang-una, in-import natin yung scanner class mula sa Java util package para makatanggap ng user input. As you can see here, nag-import din tayo ng input mismatch exception na ginagamit natin throughout the program para sa error handling natin. Ito is yung tumutulong sa system na ma-handle yung mga invalid inputs, tulad ng paglalagay ng letters imbes na numbers, upang maiwasan ang pagka-crash ng program at mabigyan ang user ng pagkakataong mag-enter ulit ng tamang input. Then, sunod naman, dineclare natin yung ating class na zoo inventory. As you can see here, meron tayong dalawang constant. Yung max animals na may value na 50 at yung max enclosure na may value na 4. So, ginawa natin silang static final dahil fix yung maximum number of animals at yung enclosures na kayang i-handle ng ating system. Kaya hindi na sila dapat mabago habang tumatakbo yung program. Pagkatapos ito, gumawa tayo ng scanner object na SC na ginagamit sa buong program para sa user input. And as you can see dito naman, meron tayong 4 na parallel arrays na ang tawag is animal names, animal species, animal ages, at enclosure numbers. Parallel arrays yung ginamit natin dahil ang bawat index ay kumakatawan sa isang complete na record. Halimbawa, kung ang isang animal ay nasa index 0, nasa index 0 ang pangalan, yung species, yung age, at yung enclosure number nito. Meron din tayong variable na animal count. And from the name itself, nakisabi siyang counter ng lahat ng registered animals. Ito is ginagamit din natin para malaman kung ilan na ang valid records na nasa inventory at kung saan ilalagay ang susunod na animal. Pagdating sa ating main method, una natin dineclare yung choice na variable na magtatago ng menu option na pipiliin ng user. So, gumamit tayo dito ng do while loop para tuloy-tuloy na may pakita ang main menu hanggang piliin ni user ang exit option. And dito naman sa pagkuha ng input, lahat ng inputs is gumamit tayo ng try catch statement. Sa try block, binabasa natin yung integer input ng user na gumagamit ng next integer. Pagkatapos ay gumagamit tayo ng SC next line. So, ginagamit siya para ma-clear yung new line character na naiwan sa input buffer para maiwasan mag-skip yung susunod na string input. So, kapag naman naglagay ang user ng invalid input gaya ng letters or special characters, magte-throw siya ng input mismatch exception and mahuhuli siya ng catch block. And magpapakita ang system ng invalid input message and then
After nun, i-clear naman niya yung invalid input sa buffer at magpapatuloy ang program ng hindi nagra-crash. So, para naman sa discussion ng iba't ibang menu options at methods ng ating system, ipapasa ko na po yung presentation kay Ms. Enraka. Thank you, Thea. For this, I'll explain our menu method. Kapag na-validate na ang input ng user, sinisave ito sa trace variable bago magpatuloy sa switch statement. Ang switch statement naman po ang nagsasabing navigation ng ating program. Depende sa option na pinili ng user, tatawagin ng system ang tamang method tulad ng add animal, view animals, search animal, count species, o enclosure menu. Kapag pinili naman ng user ang option 6, magpapakita lamang ang system ng exit message bago tuluyang matapos ang program. Meron din tayong default case upang mahandle ang mga invalid menu selections na wala sa available options. Dahil gumamit tayo ng dual loop, patuloy na tatakbo ang program hanggang piliin ng user ang exit option. Sa pinakahuli naman po, ginamit natin ang sclose upang maayos na i-close ang scanner at ma-release ang resources na ginamit ng ating program. I-explain naman po ni Andre ang aming enclosure menu. Thank you, Crisel. Ngayon naman po, dumako tayo sa enclosure menu method. Ang purpose po ng method na ito ay para magkaroon ng hiwalay na menu para sa mga features na related sa animal enclosures. Sa ganitong paraan, mas organize ang ating program dahil hindi na lahat ng options ay nasa main menu. Katulad ng main method, gumamit din tayo ng do-while loop upang paulit-ulit na lumabas ang enclosure menu hanggang piliin ng user ang back option. May input validation din tayo para matiyak na integer lamang ang tinatanggap na input. Kapag valid na ang input, gumamit ang program po ng switch statement. Kapag pinili ng user ang view animals enclosure, tatawagin ito ang view enclosure method. Kapag back naman na pinili, babalik lamang ang user sa main menu. Mayroon din po tayong default case para ma-handle ang mga invalid menu selections. Para naman po ipaliwanag kung paano nag-a-add ng animal inventory, narito po si Jaira. Thank you, Andre. Ang add animal method naman ang responsable sa pagdaragdag ng bagong animal sa ating inventory. Bago tumanggap ng anumang impormasyon, chine-check muna ng system kung puno ng inventory. Kapag naabot na ang maximum capacity, magpapakita ito ng message at agad nang lalabas sa ating method. Kung may available pang space, hihingin muna ng system ang pangalan ng animal at pagkatapos ay ipapakita ang predefined species menu na binubuo ng mammals, reptiles, IVs, Pisces, at amphibia. Sa halip na hayaan ng user na mag-type ng kahit ano o kung ano-ano, binavalidate muna ang kanilang pipiliing option upang matiyak na 1 hanggang 5 lamang ang tinatanggap. Kapag valid na ang input, gumagamit ang program ng switch statement upang i-convert ang napiling number sa tamang species bago ito i-store sa array. Para naman sa natitirang impormasyon, narito si Mr. Jerwell. Thank you, Miss Jaira. Matapos makuha yung pangalan at species, hihingin naman ng aming system yung age ng mga animals. And of course, gagamit kami ng mga validation para matiyak na integer talaga yung input ni user. Because there are some instances na pwedeng mag-input si user ng string at masisira or magka-crash yung system dahil nga hindi na meet yung or magkakaroon ng input mismatch exception. Pagkatapos nito, kailangan na namin kunin yung enclosure number ng animals and magkakaroon ulit ng validation na dapat from 0 to 4 lamang ang i-input ni user. And yung 0 to 4 na yon ang kumakatawan bilang mga enclosure values. Kapag valid na lahat ng information na inilagay ni user, i-store na namin ito sa array at magkakaroon ng incrementation ng animal count variable namin dahil yung animal count variable namin yung ginagamit naming counter para malaman kung ilang animals na ba yung nakastore sa aming array. And then after nito, magkakaroon na ng information message sa system namin upang mapakita or ma-notify si user na naging tagumpay yung pag-i-store niya ng animals sa aming system.
For the view animals, this is a method responsible for displaying all the registered animals sa inventory. Before mag-show ng records, chine-check muna ng system if there is any animals na stored. If none are registered, it simply shows a notification to the user. If meron namang records, the program uses a for loop para i-display yung name, species, age, and yung enclosure number one by one ng mga animals. After all the records has been shown, yung system ay i-display din niya yung total number of registered animals. So thank you so much for that, Faith. So let's proceed to the next method, which is ang search animal method. So ito yung gumagawa ng paghahanap ng specific na animal sa loob ng ating records. So ang unang niyang gagawin is chine-check muna niya kung may laman pa talaga yung system. Kung ang animal count is equal to 0, ibig sabihin nun wala pang naka-register na animal and automatic siya magre-return at magdi-display ng message na no animals registered. Pero kapag may laman naman, doon na siya magpapatuloy at ihingin niya yung input mula sa user. Specifically yung pangalan ng animal na gusto niyang hanapin gamit yung scnextLine.trim para tanggalin din yung mga extra spaces. So dito na tayo papasok sa linear search algorithm saan isa-isa niyang i-check yung bawat record sa loob ng array. So mula unang animal hanggang sa huli, gamit yung for loop, every animal, i-compare niya yung pangalan nito sa hinahanap gamit ang .equals method. So kapag nag-match na, i-save niya yung index kung saan nahanap gamit ang location variable. Tapos agad mag-break para hindi na mag-continue pa yung paghahanap. At dito, papasok naman yung last part, which is kung na-found na yung animal, ibig sabihin hindi -1 yung location or not -1, doon na dinidisplay yung buong information nito from name, species, age, at enclosure number. Pero kung hindi nahanap yon, madi-display na lang ng simpleng message na animal not found. Ang count species method ang nagbibilang kung ilang animals ang kabilang sa isang particular na species. Pagkatapos mag-check na hindi walang laman ang inventory, hihingin ng system ang species kung gustong hanapin ng user. Pagkatapos nito, magsasagawa ang program ng linear search pamamagitan ng pag-check sa bawat record sa animal species array. Sa bawat magkaparehong species na makita, madadagdagan ang counter. Sa huli, ipapakita ng system ang kabuuang bilang ng animals na kabilang sa species na iyon o magpapakita ng mensahe kung walang mahanap. So, greetings sir. I'm John Vincent Miraples and tutuloy po natin yung explanation ng code sa line 410, which is yung method ng view enclosure, or in other words, public static void view enclosure. So ano nga ba itong purpose ng method na to? Ang purpose na ito para makita natin yung enclosures kung saan nakalagay yung mga animals. So dito, ay enter na tayo dito sa part na to, itong add animal. Ayan. Enter tayo ng 1 para mag-add animal. Ang pangalan nun, pig, ito. Then, ang choice natin ay 1 dahil mammals siya. Ang age niya ay 18 and ang enclosure number ay 1. So, explain muna natin yan. So, itong part ng 413, animal count is equals to 0. Sys out, no animals registered. Then, magre-return siya sa void para tatanungin na rin si user. Then, may int enclosure dito, which is nakadeclare siya dahil mag-do while loop tayo sa part na to. Sa line 420, so i-ask si user kung enter enclosure number 02 max enclosure, which is 4. Nakadeclare siya sa line 7. So bago mangyari ang mga yan, dito muna mangyari. Ito. Pagtapos nung add natin ang animal na pig, tatanungin tayo ulit sa zoo inventory menu, which is add animal, view all animals, search animal, count animal species, enclosure menu, and exit. Ang panglima doon, yung enclosure menu, which is inyong pinili natin. So, tataka kayo, ba't minubas na enclosure menu? Wala naman sa method. So, dito natin makikita yon. Itong enclosure menu na to, naka-call out siya sa line 109. So, dito, ito yung part na tatanungin si user kung papipilian siya ng case 1 or case 2. In case 1, yung view animals enclosure. So, dahil ayun nga yung part natin, so pili tayong 1. Tingnan natin sa console, guys. 1. Yan, enter enclosure number 0 to 4. And then, ito na yon, yung line 425. So, kung matatandaan nyo, di ba nag-enter tayo ng pig dito? Ano yung enclosure number niya? Di ba 1? So, try natin i-enter yung 1 kung anong lalabas. Ayun, print out. So, tama yung enter natin. Saan natin makikita yon?
Ayan. Dito yun sa displayment of enclosure number then animals inside the enclosure. So ito yun, di ba? Ditong part na to, once mag-through siya, i-print out niya yung lahat ng animals, species, age, and animal number, kasama yung total. Pero, bakit yun agad? What if mali yung in-enter yung user? So, try natin ulit. View animals enclosure 1. So, try natin ang 0. Dahil wala tayong in-enter doon, di ba? Nung lalabas, no animals found. So, saan yun? Bakit no animals found? Eh, sabi, di ba? Dapat may naman. So, dito yun ulit sa line 100. Ay, no. Dito pa rin para sa method natin ng 410. So, dahil dito, dahil walang in-enter si user, itong if total is equals to 0. Line 460. Dito yung parang katulad din sa part ng animal count. Pero ang pinagkaiba, ito total siya. In total, nakakonect yan dun sa animals, which is yung bilang ng animal na meron sa enclosure. So, dahil 0 siya, or walang laman, kasi yung index 0, or let's say, enclosure 0, ay walang laman, tayo nag-enter. Kaya ang nakalagay, no animals found. Else, total animals plus total. So, saan natin makikita yung total animals plus total na yan? Ito yun. Ayan. Yan, kita niyo yan. Just isa lang yung nilagay nating animal. Just totoo. Kasi isa lang talaga. So, paano kung mag-enter si user ng negative? So, try natin. Oh, ano sabi? Enclosure must be from 0 to 4. Saan makikita yun? Dito yun. 430. If enclosure is less than 0, mas mababa sa 0. Or, enclosure mas mataas or greater than max enclosure, which is 4. Alin man sa dalawang yun, mapa-negative value or 5 above, ang magiging kalalabasan ay tatanungin dito si user. Ay i-notify si user. System that out that print line closure must be 0 to max enclosure, which is hanggang 4 dapat. So, itong while na to, same lang din yan. Pero, once mag-true siya, yun nga, i-print out din siya lahat. So, dahil na-discuss na natin yung part na yan, try naman ulit natin itama, or try mo natin ng 5 pala, baka hindi ka naniniwala. So, ayun, di ba? Sabi, enter enclosure number. Tiyatanong ulit. So, yun, try natin itama na. Yun, sa enclosure 1, which is yung 1 na pinagdagyan natin. Ito yun. Or int I is equals to 0. I is less than animal count, I plus plus. Yun. If enclosure number, index I is equals to enclosure, therefore, yung total natin, dadagdagan yan. Yan yung parang count plus plus yung sa mga even add. So, ito yun. Animal, hashtag, plus total. Yung ilan yun. And spacing, name, animals, names. Ito naman ito makikita. Ayun o, dito yan sa add animal part. Pero hindi natin titingnan yan dahil mag-focus tayo sa part na to. Sysout.println, system.out.println, species plus animal species. Yung animal species, ano ba yun? Mammals. And lastly, the age, which is 18. Nilagay natin dito sa taas. Ayun, 18. So that will wrap up our project. Thank you very much. Greetings po sa inyong lahat. Right now, I'm going to do a demonstration on how our zoo inventory management system works. So without getting into the technicalities of it, I'm going to show you just how what system does, what it runs, and what it displays when you try to use the system. So let's add an animal. Let's add a tiger. Parang aangas. Ang tiger ay part ng mammal species. 3 years old siya. Nasa enclosure 0. Tapos, isa pa. Add pa tayo ng bird. Aves. 2 years old siya. Nasa enclosure 1. Isa pa. For good measure. Mag-add tayo ng alligator. Siya ay reptile. 6 years old. Sa enclosure 2. Ayun. Now, malit pa lang kasi yung zoo ko eh. Pero let's view all the animals that I have right now. Ayun. So I have an alligator, reptile. Alligator na reptile. So may bird ako. So may tiger din ako. Ayun. Total, 3 animals. Sounds about right. Now, natamad ako mag-search eh. Natamad ako tignan lahat yan. So mag-search ako ng animal. May line ba dito? Wala. Okay. Isa pa. How about an alligator? Ayun si alligator. Siya pala ay nasa enclosure. 6 years old na siya. At siya ay isang reptile. Good to know.
Nabilangin naman natin lahat ng amphibians sa aking zoo. Wala pa. So, that's going to be on my shopping list. Tignan naman natin ang mga mammals sa aking zoo. Isa lang. Mag-add pa tayo ng isa. Dahil wala pa namang lion sa aking zoo. Mag-add tayo. Mammal siya. Siya ay 5 years old. At siya naman ay nasa enclosure 4. Para hindi sila mag-away ng tiger. Tignan naman natin yun kung nandito na si lion. Ayun. Nandiyan na siya. Nahanda na siya ng ating system. Tapos, ilan naman yun na ang ating mammals? Dalawa lang. Gagi. Napindot ko yung 7. Wala pa palang choice doon. Sige, tingnan natin yung enclosure menu. Tingnan natin lang ang animals sa enclosure. Enclosure 5 ba ako? Wala. Okay. Ano yung mga animals sa enclosure 4? Yung lion. How about the number 2? Alligator ako. What about 3? What about animals sa enclosure 3? So that's something to think about. Back tayo. Oops, tablet ko ulit. Sorry. Wala pa lang 3 doon. Well, that's good. Finally, about to earn my minimum wage salary. Time to exit the system. And that's it for the quick demonstration how our system works.